samantalang may takdang para sa kanya ang Ama, at siyaon ang kanyang hindi tinatanggap sa kaharian niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tao, ang buhay ay buhay, ang galak ay galak, at iba ang patay kaysa buhay. Kaya pakita mo at patunayan mong buhay na buhay ang pananalig at pananampalataya mo. May titingnan lang po ako. Sabi ko na eh. Ganyan po ang tao. Gusto tapos na ang gawain sisingit ka at sasabihin mong babalik ka bukas hindi naman babalik. Mandaraya po ang tao, ano? Laging nandadaya. Siya po kunching na may uto-uto. Mapalad na po yung uto-uto kaysa matigas ang puso. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sino ba naman po ang mawalan? Si Apo Kunching po ba at mga alagad, mga kaps? Hindi po. Kahit na magsinungaling kayong lahat, hindi mawawalan ang mga alagad, si Apo Kunching at mga kaps. Bakit sila po ang tinuran? Sapagkat silang naglilingkod sa dakong ito. Subalit yung nagsisinungaling, may mawawala sa kanya. Yung katotohanan ay wala sa kanya, wala din siyang kakamtan. Subalit kapag taglay mo ang katapatan at katotohanan, mayroon kang pakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O sulong, halimbawa, tinakda na ng Ama, nang ika'y makaparito ay di ka nagagaling at may takda na ang kamatayan mo. Subalit, di ka man gumaling, lumakas naman ang pananalig mo't natanggap mong ika'y mamamatay na. Hindi ba grasya yan? At yan ang layo ng Kristo. Ikaw tao bago pumanaw, matanggap mo na ikaw ay tao lamang na may kamatayan. At magsising lubos, tanggapin ang katotohanan na ika'y tao lamang na nagkasala, magkakasala habang buhay pa. Kaya nga, buong katapatang susuko at buong katapatan ka ring tatanggapin ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At siya hindi mabatid-batid ng tao sa gawaing ito. Yan ang hindi ganap masurit matanto ng tao. Subalit kung tatantuin nyo lang tao, walang lilisan sa inyong hindi nakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina po kayo.